May warehouse kayo dun sa may Marilao na Hindi ko alam. hindi mo rin alam. Alam mo, Sheila, gusto kong sabihin sa iyo to, no? Gusto ka namin kasi nagbabanggit ka, feeling namin nagsasabi ka ng katotohanan. Pero syempre, gusto na namin maintindihan mo na yung pag sinasabi mong hindi mo alam, kasi, Hindi ko po talaga oh, hindi, alam. kaya nga, Kaya gusto, sabi gusto, ko gusto hindi ko alam. munang maintindihan mo. Okay. Sige. Bago natin pag-usapan, Miss Sheila, yung dalawang passports ninyo. Meron kasing conflict sa ilan sa mga naging sagot nyo so far. Ulitin ko lang, anong petsa kayo sinundo sa farm? Dito sa Pilipinas pa lamang. July, pero hindi ko sure kung ano araw po. Bandang July 14 kaya? Kalagitnaan ng buwan? Or anong araw sa July? Siguro first week o First week. hindi ko sure talaga yung araw. Sorry Okay, po. Hindi ko baka matandaan. first week Oo, ng hindi ko July. matandaan. So may conflict kasi ang dito sa ito passport stamp July 18 ang arrival sa Sabah. Parehong petsa nung pagpunta nyo mula Bali papuntang Kuala Lumpur sa Malaysia. So kung first week July kayo sinundo sa farm, oo, anong ginawa nyo in between? Sigurado nyo first week July kayo sinundo sa farm? Hindi kaya second week? Hindi po. First week First talaga. week alam ko. Mas na bubuo sa isip mo yan, sa alaala mo yan. Oo nga eh, yun yung tanong nga eh, colleagues. Yes, yes. So baka hindi lang 3 araw ang unaccounted for, baka more. Pero we will get to the bottom of this. Sige, for now, balikan po natin yung dalawang passports nyo. And just to confirm, no, dumaan kayo sa immigration sa Sabah, tama ba? Hindi ko alam kung saan po yun. Okay, kasi yun yung lumalabas dun sa stamp sa passport nyo Opo. dahil July 18 entered Sabah. Okay? All right. So sabi nyo nga meron kayong dalawang passport. So pero bago nung sa passports, kaano-ano mo ba talaga si Alice Go? Sabi daddy ko, kapatid. Sabi ng daddy mo, kapatid. Sabi ni daddy mo, hindi mo sigurado kung siya ay kapatid mo? Kasi hindi siya tunay ng tatay ko. Hindi siya tunay na Tatay. anak ng, sorry, yung kinikilala mong tatay ay hindi mo tunay na tatay. Opo. Sino po ang tunay na tatay nyo? May ano na po ako. Pwede hindi ako sasagutin kasi po Okay, dahil? may kaso na po ako. Dahil may kaso kayo. Okay, in the meantime, pwede niyong tanungin yung abogado niyo na resource person din anong payo nila. Ino-note ko na lang na hindi pa nasagot itong tanong na ito at kung posible ay babalikan ko na lang later. Tanungin niyo muna yung abogado niyo. Tanungin ko na lang yung passport. So, tama po na meron kayong parehong Chinese passport at Philippine passport. Ako po. Kayo, opo. Correct. Ako. Okay. Pero aware ba kayo na sa China, hindi pinapayagan ang dual citizenship? Paulit? Yes, Sorry po. sa China, hindi pwede ang dual citizenship. Sa China, hindi pwede na may hawak kang passport nila and at the same time may hawak kang passport ng ibang bansa tulad ng Pilipinas. Pero even as late as itong taong 2022, nagsinungaling kayo sa Philippine passport application nyo kasi na sinagot nyo doon na hindi kayo foreign passport holder at that time. Kahit na merong pa kayong at that time active Chinese passport na in-issue ng Chinese Embassy dito sa Pilipinas. And Miss Sheila, ginamit niyo po yung Philippine passport nyo para makalabas dito sa bansa natin. Kaya yung tanong nung citizenship nyo ay material din po sa hearing po namin ngayong araw. Sino po ang tumulong sa inyo na makuha yung Filipino citizenship nyo? Hindi ko po alam. So,
ito kaya ay parehong tao na kumuha ng fake citizenship naman ni Alice Guo at yung ibang mga kapatid niya? Hindi ko po alam. Hindi nyo alam. Paano nyo namalayan na nasa Pilipinas kayo? Anong first memory nyo? Paano kayo na nakarating dito? Kasi ayon sa records, 2001 pa lamang andito na kayo sa Pilipinas. Opo. So anong alaala nyo sa panahong yun? Paano kayo unang nakarating dito sa Pilipinas? Galing China? I'm asking you. Sinasabi nyo ba sa akin galing kayong China nung panahong iyon, 2001? Okay. Bakit kayo pumunta dito sa Pilipinas? Sabi kasi ni Daddy, tulungan ko daw siya na business niya. Okay. Ngayon, sa 2005, Miss Sheila, tulad ni Alice, yung inyong delayed registration of live birth ay final. At final ni Angelito Guo, Opo. yung parehong taong nag-file sa late registration ni Alice. So 2005 yon. Ngayon, as early as 2008, ginagamit nyo na yung Philippine passport na yon para maglakbay. So anong dahilan na nag-create ng Filipino identity para sa inyo? Sorry po, hindi ko maintindihan po. Oo. Ano yung dahilan na kailangan kumuha ng Filipino citizenship para sa inyo? Para sa akin kasi, bigay sa akin ni Daddy, sabi niya, yun na yung passport mo na ano, pag may pag may punta sa travel o ano, yun na ang gagamitin mo. So, hindi totoo na dito kayo pinanganak? Hindi po. Ako hindi. Okay. So, sabi nyo kanina, pagdating nyo dito 2001, galing kayong China. So, Opo. sa China din kayo ipinanganak? Opo po, opo. Kayo. Okay. Alright. Ngayon, Miss Sheila, meron akong gustong ipakita sa inyo. Ito po, nakikita nyo. Itong babaeng ito, registered siya bilang Sheila Guo sa NBI database. Registered po siya noong November 3, 2005. Ha? Ah, okay. Sige. Oo. Oo. Habang iniintay natin, Miss Sheila, um, in effect, nung sinabi nyo sa akin na hindi kayo dito ipinanganak, kundi sa China kayo ipinanganak, at pumunta kayo rito sa Pilipinas noong 2001, ah, ah, ang nakalagay po kasi dito ang nakalagay sa birth certificate nyo, dito kayo ipinanganak. Opo. So, inaamin nyo na fake yung birth certificate ninyo. Hindi ko po alam kasi yun ang bigay ni Daddy sa akin. Okay. So, pino-point out ko lang no na yung nasa birth certificate na dito kayo pinanganak ay hindi katulad nung sinabi nyo sa amin ngayon na hindi kayo dito pinanganak kundi sa China. Tingnan po natin itong Sheila Guo sa NBI database noong November 3, 2005. At kaya ko gustong ipakita sa ating lahat, pati sa inyo, Miss Sheila, ay dahil nakakapagtaka, 138 Kalanchaw Street, Project 8, Quezon City, ang address, sakto sa address nung yung iba pang Alice Go na hanggang ngayon ay hindi pa mahanap kung nasan yun. Tapos, November 3, 2005 din nag-apply yung Alice Go na yon ng NBI record. Kasabay nung isa pang Sheila Go na ito na na-register sa NBI database. Parehong petsa, November 3, 2005 din nag-apply. The day before that, or November 2, nag-file si Angelito Guo ng delayed registration of birth ninyong dalawa ni Alice Guo. So, ipa-flash lang po namin kasi gusto kong itanong sa inyo kung kilala nyo kung sino yung dalawang babaeng Guo dyan po sa NBI database. Ayun po.
Imagine, ito po ang Sheila Leal Guo ng 138 Kalanchaw Street, Project 8, Quezon City na nasa NBI database. Ha? At ang date of application, November 3, 2005. Parehong-pareho ng date of application nung isa pang Alice Guo na pinakita din namin kay Mayor Guo nung hearing naman ng Committee on Women na ibang-ibang mukha kay Alice Guo. Ito yung parang isa pang Alice Leal Guo. Parehong address nung isa pang Sheila Guo, 138 Kalanchaw Street, Project 8, Quezon City. Parehong di umano, taga Tarlac, pero ibang-iba sa mga mukha ninyo ni Alice Guo. Kilala nyo ba, Miss Sheila, itong dalawang Guo na to? Hindi po. Hindi nyo sila kilala. So, nadadagdagan, hindi nababawasan yung misteryo ng kung sino yung ito pang isang Alice Guo. Tungkol pa rin sa mga magkakaparehong address tulad dito sa dalawang aplikasyon sa NBI ng ibang mga babaeng Guo. Bago kayo umalis ni Alice at dun sa farm, magkasama ba kayong nakatira doon ng matagal na panahon? Hindi po. Ganong katagal lamang? Hindi kami sama sa bahay eh. Meron ako iba, sarili na tira. So hindi kayo sa Hindi po. farm parehong nakatira? Hindi po. Okay. And then, sino ang kasama ninyo, Miss Sheila, sa farm? Sa farm, si Alice tsaka si Wesley po. Sino po? Si Alice tsaka si Wesley. Okay. So si Alice ay nandun nga at si Wesley sa farm. Ganong katagal kayo ni na Alice at Wesley nandoon sa farm? Matagal na. Maraming taon na po. Ilang taon na? Yung simula ko punta dito, nandun na siya eh. Mula 2001? Opo. Okay. And si Wesley mula Yung 2001 din? Wesley, huli na ata eh. Huli na? Opo. Bandang anong taon na? Hindi ko matandaan eh. Okay. May iba pa bang mga taong bumibisita sa inyo doon? Sa Sa farm? kasama sa bahay nila? Or bumibisita, hindi nakatira din doon pero Hindi ko bumibisita alam eh, sa kasi inyo ron? bihila nga ako punta sa farm. Akala ko sabi nyo sa farm kayo nakatira ng maraming Ako taon. hindi. Okay. Sila. Sila. Opo. Iba ang Sa Bulacan na po sa ako. Bulacan. Okay. Madam Chair, just Yes, to and be Joel. clarified, pag Sheila sinasabi mo yung farm, kasi ang dami yung farm, masyado kayong mayaman eh, meron pa kayo sa Bulacan. Pag sinasabi mong farm, Banban yan, no? Opo. Yun lang yung Opo. sinasabi mo, basta farm, Banban. Opo. Tapos saan ka sa Bulacan? Sa Tumitira Marilao po. Marilao. Oh. So yun dun yung warehouse na malaki na yun, dun ba? Hindi, iba pa. Warehouse? May warehouse kayo dun sa may Marilao eh, na Hindi ko alam po. hindi mo rin alam. Alam mo Sheila, gusto kong sabihin sa iyo to, no? Gusto ka namin kasi nagbabanggit ka, feeling namin nagsasabi ka ng katotohanan. Pero syempre, gusto na namin maintindihan mo na yung pag sinasabi mong hindi mo alam, kasi Hindi ko po talaga oh, hindi, alam. kaya nga, Kaya gusto, sabi gusto, ko hindi gusto ko alam. munang maintindihan mo na hindi po pwede na hindi ko lagi alam, tapos hindi mo alam, makukulong ka na, hindi mo alam, nadidiin ka na. Eh, wala akong Kaya nga, magawa. Kasi hindi ko alam Kaya nga, talaga. mas maganda na alam mo yun. Kasi kunyari, hindi mo hawak lagi yung passport mo. Kung ano yung gawin ni Alice sa passport mo, hindi mo alam. Nagbe-break na kayo ng mga batas, Oh, maliwala ako sa kanya eh. o kaya nga, pero hindi mo alam kasi nagbe-break na kayo ng mga batas. Kasi Yung certificate of sa live birth totoo lang mo. po, mahina talagang loob ko. Kaya sabi ko pag may na hindi kailangan ko alamin, Ayaw hindi, mong alam. ayaw ko alamin. So ayaw mo nang alamin kahit na tinutulak ka na sa kumunoy. Hindi siguro. Hindi, ito na to yo. Yung passport mo, dinoktor ninyo. Yung passport kasi bigay ng daddy. Kaya nga. Kaya hindi din ko alam kung ano. Kunyari, binigyan kita ng droga ngayon, ilalabas mo dito. Sasabihin mo, hindi mo rin alam. Ano yung torga? Hindi ko naman. Drugs. Makukulong ka, di ba? Hindi po pwede lagi na hindi mo alam. Pero Kasi, talaga hindi ko kaya nga, alam. pero gusto rin maintindihan mo, pag sinabi mong hindi mo alam, merong karampatang parusa yung gumagawa
ng criminal activities, yung kriminalidad. Kunyari, yung passport mo, yung certificate of live birth mo, itong 18th Congress, itinaas na ng parusa ng Kongreso yung tinatawag na perjury. Kaya, importante na alam mo na pag sinabi mong hindi mo alam, pwede ka pa rin na maparusahan. Gusto ko lang maintindihan mo yun, no? Na pag sinabi mong hindi mo Naiintindihan ko alam, po. kaya nga, dapat maintindihan mo yun. So, itong mga nangyayari na ito, importante na alam mo na pag sinabi mong hindi mo alam, mapaparusahan ka pa rin. Okay? Naintindihan mo yun, no? Sheila? Hindi. Hindi mo pa rin naintindihan? Hindi po. Oh. Kasi hindi ko alam eh. O kaya nga, Totoo naman eh. kahit na totoo na hindi mo alam, Sheila, kahit totoo na hindi mo alam, mapaparusahan ka pa rin kasi mali yung ginagawa mo, bawal yun. Kasi ginagawa mong kalokohan itong gobyerno ng bansang Pilipinas. Kahit na sabihin mong hindi mo alam, mapaparusahan ka pa rin. Yun yung gusto kong maintindihan mo. Kaya gusto kitang tanungin, one last time, sino yung, hindi ko naiisip na ikaw o si Alice, ikaw ang gagawa nitong mga lahat na itong kalokohan sa Pogo, yung mga torture chamber, yung mga money laundering. Hindi mo nga alam eh. Pero may nakikita ka na tao, kilalang tao, na alam mo na nagmamando. Sila yung nagsasabi. Sila yung nagpapagalaw sa inyo. Ni Sheila, ni Alice, at ng mga kasama mo. May kakilala ka ba? Meron kang nakikita? Sa, Na tao na pwede mong malaman na sila yung talagang nagmamando nitong operasyon na ginagawa ninyo. hindi po. Simple lang ang buhay ko. Ang buhay ko lang, embroidery lang po. Hindi simple yung buhay mo kasi Kasi, opo, yun nagpugante lang ka eh. po. Kasi yung sa Hindi kanila, simple wala yung ko alam pugante. yung totoo naman. So wala kang Pwede sasabihin. naman kayo magtanong sa ano ko. Hanggang doon lang ako. Pero hindi mo hinahawakan ng passport mo, hindi mo alam kung saan ginagamit yung pangalan mo. Sabi mo.